Ayan. Saan tayo? Dalawa ng viewers. Salamat po sa mga kapanood ng video na to. Kasi marami kayong matututunan. Habang hinihintay natin yung mga iba, pintuan lang muna tayo. First time kong itatopic to sa online yung topic na to. Actually tinatopic ko to sa ibang bansa. Last na tinatopic ko to sa Singapore. At ngayon itatopic ko to dito ngayon sa live training ko ngayon. Kaya dapat tapusin mo tong video na to kasi marami kang matututunan. At marami kang marirealize lalo na pag natapos mo yung video na to kasi yung video na to, yung slides na to yung slide na to through experience or nangyayari talaga kaya ipasa mo yung video na to. Ang topic ko guys, ito offline attitude and skills. Kasi sa negosyo natin yan, napaka-important talaga ng attitude. Attitude mo kahit sa pagiging asawa, dapat okay yung good attitude mo. Kasi pag hindi maganda yung attitude mo, baka magkahiwalay lang kayo ng asawa niyo. So ganun din dito sa business, kailangan okay yung attitude mo. So pag-uusapan natin ngayon yan dito sa offline and online attitude para to /skills. Ayan. Ulitin ko, ito yung topic ko na to, tinabi ko to sa Singapore, yung nagtok ako. So ngayon, live sa inyo ngayon na i-training ko, at least makatulong. Kasi baka yung iba hindi nakaka-move on ngayon sa mga nangyayari sa atin. So at least malibang kayo, baka mamaya nanonood kayo ng mga balita, lalo kayo mararate. At least ginawa ko tong slides na to, or nag-live ako ngayon para at least maraming at least kung nabuboring ka, panoorin mo to, at least marami kang matutunan. Pasa mo sa mga downlines mo para marami din sila matutunan. Isa yun sa sekreto para mabilis. Kailangan train ka na ng train. Huwag kang magiging acne, sabi nga. Ano ba yun? Acne. Alam ko na yan, attitude. Kasi kaming kahit kami mga trainer na kami, nag-aakasya pa kami ng mga trainer na iba, training na iba, kasi gusto namin ma-develop kami. So, yun dapat ang ugali. Kailangan continuous learning para hindi ka pa hindi nagsasabi mo, hindi laging yun. Kailangan may mga bago sa mga speaker. Kahit hindi kayo may magaling na speaker, at least may makukuha ka lang ng konti, at least na pumasok sa isipan mo. At yan. So sa negosyo kasi natin guys, sa negosyo natin, dapat alam mo kung kailan ka ba dapat magdinegosyo. Kasi nga, di ba sa panahon ngayon, lamang talaga yung may diskarte or laman yung may business. Kapag mayroong online business ka, di ba? Kasi sa panahon ngayon, di ba, alam mo naman, nagkaroon tayo ng problem or nagkaroon tayo ng pandemic na nangyari ngayon. So, mahirap na nabigla, di ba? Maraming tao na nabigla kasi hindi nakapag-prepared, walang financial or walang sila yung mas sinabing kawawa, pero na talaga, kumbaga hindi din napaghandaan, walang ipon, walang ibang pinagkakitaan, medyo kinakapos. So dapat alam mo, at kung ikaw nanonood, kung mayroon kang business, maswerte ka. Pangalawa, ayan,
Bakit business yung kailangan mo pasukin at bakit in global? Mamaya ihimay-himay natin yan. At bakit kailangan aralin mo business mo? Dapat mo talagang aralin. Pangit naman siguro, di ba? Na sabihin mo na sali ka sa business ko kasi yung business ko hindi ko to naiintindihan. So dapat maintindihan mo to. Kung ano yung pinasukan mo, di ba? Kasi dapat maintindihan mo kung ano yung mga pinapasukan mo. Para at least tanungin ka man, alam mo kung paano mo ipapaliwanag yung business mo. Okay. Ngayon, sa business na pinasok mo, mahalaga yung strong foundation. Tulad na lang ng halimbawa isang building. Ang isang building, hindi yan itatayo ng hindi malalim ng hukay. Ang building, napakalalim muna ng hukay niyan. Napakalalim muna. Kasi bakit? Imagine, yung building walang hukay. Isang ihi lang ng aso dyan. Pwede na yan. Giba-giba. Tutumba agad yan. Ganon din sa business natin. Pag wala kang foundation, or sumali ka lang, hindi ka nag-train, hindi na-develop yung skills mo, hindi mo itong inaral, mabilis ka rin matutumba. Mabilis mawawala. Kasi hindi ka nang build ng foundation. So sa business natin kasi, hindi ito more than pera-pera. Oo, kikita ka, yayaman ka dito. Pero, sasabihin ko sa iyo, pag hindi na-build yung foundation mo, yung expectation mo na kikita ka ng million agad after 1 month, 2 months, 3 months, 5 months, pag na-reject ka, pag discourage ka, sabihin ng kasama mo, wala man nangyayari dyan. Pag hindi ka wala kang foundation, hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari dun sa mga nauna na kumita, na yumaman, mawawala ka. Sabihin mo, hindi naman pala ganun kadali. Hindi naman pala ganun kabilis na yumaman. Kaya, dahil hindi ka na train, wala kang foundation, hindi ka nag-build ng foundation, possible na mawala ka. Yan naman nangyayari minsan, may mga umuwi, may mga OFW na sumali, tapos hindi nila inalam yung global, basta lang sumali lang. Anong nangyari, hindi sila kumita ng 1 month kasi hindi naman nila tinrabaho, hindi naman nila ginawa, sumali lang, kala nila yayaman na sila. Yung mga nawawala kasi bakit hindi nila inaral. Pero maniwala ka sa akin, pag oras na nag-training ka, pag oras na may natutunan ka, pag oras na develop yung karakter mo, yung moral mo, yung sarili mo, kahit saan ka mapunta, kikita ka ng malaking pera. Kasi matibay ka eh. Kasi meron kang skills. Yun ang pinagkaiba dun sa iba na nagtayo ng ibang negosyo, hindi alam kung paano nila gawin, nagtayo lang ng negosyo, walang skills na lugi. Pero sa business natin, the more na natututo ka, the more na na-develop ka, yung pera mas mabilis po dito. Kaya ulitin ko, para hindi ka madaling mawala, ang tanging mong gagawin, mag-build ka ng foundation. Nakita ka ng bamboo? Yung bamboo kahit anong bagyo niyan, malagas na lang lahat ng dahon niya, pero umaagos lang yan sa hangin. Kasi sobrang, kung gaano ang bamboo, yung ugat niya sobrang lalim at sobrang lawak sa ilalim. Kaya tingnan mo yung bamboo, kahit anong bagyo niya, tutumba siya. Malinaw? Next. Sa business natin, kailangan mo magkaroon ng solid idea, solid understanding sa business na pinasok mo. Kasi nga, ito yung sinabi ko sa inyo kanina, na pag hindi mo alam yung business mo na pinasok mo, kahit saan ka mapunta, hindi mo kayang ipaliwanag. Pero pag alam mo kung ang business mo, kahit saan ka mapunta, kaya mong ipaliwanag yung business mo.
Klaro? So, dapat maintindihan mo kung ano yung pinasukan mo. Kasi nga, sabi ko kanina, pangit naman siguro na pag sinabi sa'yo, ano ba yung business mo? Sali ka dito pala. Kasi may maganda akong business. Ano yung business mo? Hindi ko ito naiintindihan. Pangit yun. So, dapat maintindihan mo. Okay, ganito. Parito mo, tuloy tayo. Kung pagbibigyan ka ng opportunity para kumita ka ng pera, anong gusto mong solusyon? Anong solusyon? Temporary or permanent? Sumagot ka sa isip mo lang. Kasi hindi tayo magkaharinigan. Okay. Or pwede mo na lang i-comment dito dito ngayon, i-comment mo na lang. Ulitin ko, kung pagbibigyan ka ng opportunity na kumita ng pera, anong gusto mong solusyon? Temporary or permanent? Maraming sumasagot ng permanent. Ito ngayon yan. Pag-usapan natin yung opportunity na pwede kang kumita dito sa Pilipinas. Gusto mo ba yan? Okay. Ito maraming makaka-relate na mga nagtatrabaho, maraming makaka-relate na may trabaho na, pares lang yun nagtatrabaho na ito, career abroad business. Ayan. Pag-usapan natin yan. Kanina, temporary or permanent. Tingin nyo, kung kayo, permanent solution para kumita ng pera, career. Kung yan ang napili mo, pwede, maganda yan. Siyempre, kasi sila yung mga lawyer, sila yung mga engineer, sila yung mga tawag yan, artista, ayan, sila yon. Pero, pag sa tingin mo, temporary or permanent? Temporary, tingnan natin. Ulitin ko, temporary o permanent. Kasi, ginawa mong 5 years, ginawa mong 10 years, yung pagiging career. Ginawa mong 20 years, 30 years. Pero, kalimitan, pagtungtong ng 60 to 65, sasabihin, out. So meaning, ang career, nagiging temporary, tingin nyo, temporary siya, or permanent? Siyempre, temporary. Tingin mo, abroad, temporary o permanent? Kasi, balik muna tayo sa career. Career, diba? Temporary. Kasi bakit? Darating ang time, engineer ka man, darating ang time, pag edad mo ng 20-30, magre-retiro ka rin. So, sabi nga, kung naman professional mo, magre-retiro ka rin pagdating mo ng, sabihin pa rin sa'yo ng boss mo, may boss ka pa rin. Sasabihin sa'yo, you're out. Pag-usapan naman natin yung abroad. Yung abroad, ito yung mga balik na lang ako dati sa kasi malakas naman ang kumita ko eh. Pag-usapan natin. Sa abroad, temporary o permanent? Comment mo na lang yan dyan. Okay, temporary o permanent? Siyempre, sabihin siguro permanent or temporary. Tingnan natin. Kasi bakit? Abroad, ginawa mong 5 years, nagtrabaho ka ng 5 years. Nagtrabaho ka ng 10 years. Yung iba nga, 3 years lang, di ba? Nagtrabaho ka ng 20 years. Nagtrabaho ka ng 30 years. Pag
tungtong mo ng 60 to 65, sasabihin sa'yo, out. So sa tingin mo, temporary o permanent? Sigurado, temporary yung sagot mo. Kasi bakit? Maraming, hindi naman, pero karamihan, marami na sa ibang bansa, bagati ng 2 years, 3 years, uuwi. Pag uwi, dahil wala nang pumapasok na pera, ang mangyayari sa pera, kahit gano'ng kalaki yung ipon, maubos din lang din. Tama ba? Pag naubos yung pera, babalik na naman ang ibang bansa para magtrabaho. So, hindi ko sinabing masama. Pero ganun talaga nangyayari. Marami kasi akong kilala ng mga business partner ko na pag-uwi, may malaking pera, may malaking ipon. So, naubos ang pera dito. Pag dito, ganyan, bla bla bla, paggawa dito. Ayan. Naubos ang pera. Pagdating ng walang pera, balik naman sila ng abroad. So, meaning, sa abroad, paging abroad, temporary siya. So, hindi siya permanent. Okay po. So, ikaw mag-iisip niyan. Okay. Kaya nga mayroon tayong marami ako natutuwa ako sa mga ibang business partner. Kasi bakit? Ito yung nagiging libangan nila. Mga abroad sila, pero nagiging libangan nila ang global. Tuwing nalulungkot sila, tuwing na tawag yan, ito yung libangan nila. Bukod sa naglilibang sila, kumikita pa sila ng pera. Yung mga kilala ko, kalahating milyon, 300,000, 200,000. Ito yung nagiging savings nila. Yung global. Libangan lang naman, di ba? Magkano lang naman ang puhunan. Okay, proceed tayo sa abroad. So, meaning, temporary. Pag-usapan naman natin yung business. Yung business, guys, ito yung marami nagsasabi, ang business, nagiging permanent yung business. Teka lang. Oops. Wait lang Ayan. Okay. Ulitin ko. Sa business, guys, temporary, permanent. Ano sa tingin mo, pag yung business na pinasok mo, temporary ba siya o permanent? So, sagot ka na lang dyan. Tigil sa isip mo na lang, masagot ka na lang. Okay. Kung iniisip mo na yung business mo ay permanent, kasi sumali ka na or nakapag-put up ka na ng business, temporary or permanent, paano mo malalaman kung maging permanent or temporary yung business mo na pinasok mo? Okay. Simple lang. Pag ginawa mo ng mali, nagiging temporary siya. Pag ginawa mo ng tama, nagiging permanent siya. So, kanino mo malalaman kung magiging permanent or temporary yung business na pinasok mo? Walang iba kundi sa'yo. Walang ibang makapagde-decide kundi ikaw at ikaw. Klaro po ba? Kasi ikaw yan eh. Pag ginawa mo yung mali, hindi ka nag-training, hindi ka kumita, ginawa mong mali. Kung bakit yung iba nawawala. Pero kung kumita ka, good news. Kasi bakit? Maging permanent siya kasi ginawa mo siya ng tama. Kaya ka nga kumita eh. Kaya huwag ka magtaka kung halimbawa hindi ka pa rin kumikita, siguro may ginagawa kang mali. Malinaw po?
So, dapat maintindihan mo kung kanino ba dapat. Kung magiging temporary or permanent yung business na pinasok mo. Walang ibang makakasagot kundi ikaw at ikaw at ikaw. Malinaw? Meron akong kakilala, 4 na tao na kumikita. Yung isa, maliit kumita, pag huminto sa work, hinto rin ang kita. Meron ba kayong kilala na ganyan? Yung isa, pangalawa, malaki kumita, pag huminto sa work, hinto rin ang kita. Siguro meron kakilala din kayan. Meron pang pangatlo. Maliit kumita, kahit huminto sa work, patuloy ang kita. Alin ka dyan? Malamang ang pipiliin mo, maliit kumita, kahit huminto sa work, patuloy ang kita. O, di ba? Yan siguro yung naiisip mo, o yun siguro yung gusto mo, di ba? Kahit maliit, pero dahil tuloy-tuloy ang kita, gusto mo na. Hindi mo na tinitignan kung malaki. Basta ang tinitignan mo, patuloy ang kita. Meron pang pangtatlo. Malaki kumita, kahit huminto sa work, patuloy ang kita. Diba? Alin ka dyan sa 4? Siyempre, yung pipiliin mo, malaki na nga kumita, kahit huminto sa work, patuloy ang kita. Tama, mali? Ito na pipiliin mo. Pero, karamihan dyan dito, maliit na nga kumita, pag huminto sa work, hinto rin ang kita. Minsan yun minsan ang ginagawa natin. Minsan yung pangalawa, malaki kumita, pero pag huminto sa work, hinto rin ang kita. Ngayon tayo. Kaya ako dati, sa trabaho ko dati. No work, no pay. Pag hindi ako pumasok, wala akong kita. Pag pumasok ako, may kita ako. Pero isa lang realize ko sa trabaho ko dati. Kahit anong pagbali-balik ta rin ko, mag-backtabling man ako, mag-sip-sip man ako, ganun pa rin yung sakit ko. Fix talaga. So, walang ibang makapag-decide kundi ikaw yan. Kaya ikaw magpipili. Kung ano ba or saan yung gusto mo. Number 1, number 2, number 3, number 4. Pero yung masarap sa ginagawa natin. Kasi bakit? Darating ang time. Pag nabuild yung grupo mo, kahit wala kang ginagawa, pwede kang kumita. Yun ang masarap. Kasi law of leverage. Basta, yun na yun. Okay. Naintindihan nyo ba? Sana naintindihan nyo. Wala nga pa magdi-decide kundi ikaw. Sa 4 na to. Ano ba yung gusto mo? Maliit na kumitaan? Malaki? O malaking malaki? Ikaw bahala. Ikaw yung magdi-decide nyo. Next. Ngayon nakapag-decide ka na, guys. Ngayon nandito ka na sa business na. Nandito ka na sa business natin, ulitin ko. Excuse me. Nandito ka na kasi nakapag-decide ka na. Ngayon, nasa learning proseso ka. Nasa learning process ka. Yan yung mga nangyayari sa'yo. Minsan, nare-reject ka. Minsan, pinagtatawanan ka. Kasi nga, nasa proseso ka eh. Sabi nga, walang shortcut eh. Walang shortcut kasi bakit? Di naman instant. Wala naman instant sa panahon ngayon. Kaya minsan mararanas mo, pinagtawanan ka, sinabi ko kanina, okay lang yun, nasa proseso ka. Bulol-bulol ka pa magsalita, okay lang yun, nasa proseso ka pa. Hindi ka pa marunong magpag-uusap sa tao, okay lang yan, kasi nasa proseso ka pa yun. Wala naman nag-start na magaling na agad. Pero lang yung dating mga networker, mga magaling na talaga yun. Pero yung nag-start, kung bago ka pa lang, wala pa. Kung nga dati yung pag-unang umahawa ko ng mic, nanginginig-nginig yung mic. Pag dinalawa ko, dalawa na nanginginig eh. Kasi, takot tayo yun.
takot tayo gumawa ng takot talaga tayo. Minsan nasanay tayo kasi 'di ba yung mga bata tayo bawag diyan, baka mahulog ka pa. Pag nahulog ka, paluin ka pa, 'di ba? Experience 'yun. Pangalawa, yun nga na nangyayari. Tandaan nyo na nasa proseso kayo, guys. Kaya ano man mga pinagdadaanan mo, sabihin mo nasa proseso ka. Kung bakit gumaling kami sa pagsalita, kasi bakit inaral lang inaral. 5 years ko na itong ginagawa eh. Iwan ko lang, magal ka ng 5 years, na active ka. Iwan ko lang kung hindi ka mayaman. Yung mga tao nag-quit, may mga tao na hindi sila ng proseso. Ayaw nilang mahirapan. Pero kung gusto mo talaga, kailangan mapagdaanan mo to. Wala nga shortcut eh. Klaro. Ngayon, bakit kailangan aralin ang business? Ito yung sinabi ko kanina. Bakit kailangan mong aralin yung business? Kasi nga, pangit naman siguro, kahit nasaan ka man ngayon, na hanggang ngayon, inaasa mo pa rin yung kay upline mo. 3 months ka na, 5 months ka na, 1 year ka na, puro ka na lang upline. Huwag mong idepende yung yung business mo. So, kailangan, aralin mo yung business mo. Kasi, ikaw nagtaya dito eh. Sa to eh. Sa to business eh. So, kailangan, aralin mo yung business na pinasukan mo. Kasi pag hindi mo nga ito alam, kahit saan ka mapunta, hindi mo kayang ipaliwanag. Ngayon, ang ganda ng online. Maraming nawala ng trabaho. Pero ikaw, kung nag-join ka sa mga ganitong interest, sa ganito, wala, through online lang tayo. So pag alam mo kung paano mo patakbuhin yung business mo, good news. Kahit wala yung apply mo through online, madami kang sisindan. Ang trabaho mo lang mag-copy paste, ang trabaho mo lang mag-present. Ganun lang kadali, kikita ka ng malaking pera eh. Kung sa trabaho nga, ilang oras ka dyan eh. Dito, ilang oras lang yung gugugol mo eh. Kikita ka ng malaki, di ba? So, kailangan aralin mo yung business na pinasukan mo. OFW ka, kailangan aralin mo. Huwag na isang taon na, parang apply ka pa. Hindi ka matututo doon. Hindi ka gagaling doon. Hindi ka mahahasa doon. Kailangan go ka lang ng go. Kung ano mga tinuturo sa yung aralin mo kung ano yung tinuturo sa yung apply mo. Klaro po ba? Kasi nga, basis mo to. Kasi nga, ikaw na muhunan dito. Ang M-Global, bibigyan ka ng malaking cheque. Pero depende yun sa galaw mo. Blank check. Pero depende yun sa galaw mo. Klaro po? Kaya ang gagawin mo, aralin mo yung business mo. Malinaw? Kasi mas maganda, kahit sa ka mapunta, alam mo. Sangin sa mapadpad, alam mo kung paano mo i-present yung business mo. Ano pa? Gusto mo ba nahihirapan ka sa business mo? Siyempre, hindi, di ba? So, anong kailangan gawin? Ulitin ko Gusto mo ba nahihirapan ka sa business mo? Alam kong sagot mo, hindi, di ba? So, anong kailangan gawin, guys? Ang kailangan mong gawin, ito. Kailangan aralin mo. Yes po, kailangan mong aralin yung business na pinasok mo. Paano pag hindi inaral? Ulitin ko, paano pag hindi mo inaral? Ano mangyayari? Ito yung sagot. Paano pag hindi inaral? Teka lang, balik tayo. Paano pag hindi inaral? May hirapan. Pag nahirapan, quit. Kasi di naman inaaral eh. So, kailangan aralin mo yung business mo. Kasi alam mo baka minsan bakit hindi inaaral? Sumali lang as hindi inaaral. Ito minsan, kadalasan. Taong tigas ang ulo.
Minsan ganyan tayo, minsan sinasabihan ng upline, sinasabihan ng mentor, sinasabihan ng coach. Minsan matigas ang ulo natin, minsan hindi tayo minsan sumusunod. Minsan masyado tayo magaling. So, lahat naman magaling, lahat naman may skills. Pero, kung ikaw tinuturuan ng upline mo, kung ikaw tinitraining ng upline mo, baguhan ka pa lang, dapat mag-follow ka. Dapat, wag matigas ang ulo. Kasi kikita ka dito eh. Kasi pag nagkabahay ka dito, ikaw yung titira. Pag magkasakyan ka rin dito, ikaw yung sasakay sa sasakyan mo. So, dapat, ang kailangan mong gawin, huwag ka matigas yung ulo mo. Kailangan dito, yes, upline ka lang. Kailangan dito, follow upline ka lang. Kailangan dito, sa una, dapat sumusunod ka. Kasi gusto mong kumita. Gusto mong makawala dyan sa trabaho mo. Gusto mong makawala dyan para kumita ka ng pera. So, kailangan huwag matigas ang ulo. Kailangan, yes, upline ka lang. Klaro? Yung upline mo, kahit hindi pa masyado kumikita yan, masumunod ka pa rin. Kasi bakit? Respeto rin sa upline. Kung hindi sa upline mo, wala ka dito. Wala ka dyan. So, kailangan, yes, upline ka lang. Pag hindi pa marunong ang upline, next upline ka. Pag hindi pa marunong, next upline ka rin. Malinaw? Magugulat ka. Magugulat ka yung mga kumikita ka na. Basta, yes, upline ka lang. Ano pa? Ngayon, ito ang nag-invento na si Robert Kiyosaki. Dito, lahat dumadaan yung pera. Meron ditong employee, self-employed, business, or investor. Wala akong papatamaan sa topic na to, pero gusto ko maintindihan mo to. Karamihan tayo, nagsimula tayo sa pagiging empleyado. Ito yung kadalasan nangyayari. Empleyado ngayon nag-business ka. Ayan, ito maganda pag-usapan natin ngayon. Employee tayo dati, or ako dati, ako na lang. Or ikaw ngayon. Ngayon, nag-business ka ngayon. Ano yung business mo? Siyempre, global, di ba? O, global tayo ha, global. So, dahil nag-global ka, bago ka pa lang, or medyo na matagal ka naman, ngayon, ang sabi sa'yo ng sponsor mo or yung upline mo, business mo, kailangan mo bang aralin? Siyempre, oo. Kailangan mo bang galingan? Siyempre, oo. Kailangan mo bang sipagan? Siyempre naman. 'Di ba? Saan? Sa business na pinasok mo. Kasi pangit naman pag hindi mo 'to, 'di ba, sinipagan, ito na lang ang gagawin mo eh. 'Di ba? Ngayon, paano pag hindi inaral? Paano pag hindi kinalingan? Paano pag hindi sinipagan? Ano mangyayari? Ito mangyayari ngayon, guys. May hirapan. Ngayon, pag nahirapan ka, anong kasunod? Quit. Pag nag-quit ka, ikaw ngayon, sumali ka. Nag-quit ka, guys. Quitters never win. Hindi ka yayaman. Halimbawa, nag-quit kasi tingin mo yayaman ka na. Hindi pa rin. Di ba? Dahil nahirapan ka, nag-quit ka, yung buhay, tuloy itigil. Siyempre, tuloy. Tama, mali. Tuloy ang buhay. Hindi pwede na nag-quit ka. Hindi tuloy ang buhay. Siyempre, tuloy ang buhay. Dahil nag-quit ka, ito nga yung mangyayari sa'yo. Yung buhay mo, di ba, tuloy? Babalik ka ngayon. Ito yung kadamisan ng nangyayari. Business, nag-business na, nahirapan lang. Balik sa pagiging empleyado. Nag-quit eh. Dahil nag-empleyado ka, syempre kailangan mong job yan eh, kailangan mong aralin. Kailangan mo rin kasi bakit? Kailangan mong aralin kasi bakit? Nag-aaral ka ng 6 years elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college. Tama ba? 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college. Ilang years ka na, Google,
Ito, 14 years ka. Yan yung requirements para makapagtrabaho ka. Ngayon, sabi sa job, kailangan mo bang galingan? Yes. Pag hindi mo ginalingan sa job, tatanggalin ka agad yan. Sa totoo lang. Kailangan mo ba bang sipagan? Oo naman. Try mo, ma-absent ka. Anong mangyayari? Walang mangyayari. Sisipahin ka na ng boss mo. Tama ba? So, kailangan mong sipagan sa trabaho mo. Kaya lang, pag tungtong mo ng 60, 65, ano mangyayari? Sasabihin po ng boss mo, out. Ganun po yung reality. Kahit anong trabaho mo, pag tungtong mo ng 60 to 65, sabihin sa'yo, out. Dahil nag-retire ka, meron kang makukuha na pera, meron kang retirement fee. Eto ngayon, may makukuha ka ng pera. Ngayon, empleyado ka, pag nakakuha ka ng malaking pera, anong gagawin mo? Kasi nag-retire ka na eh. Nag-retire ka na, nakakuha ka ng malaking pera. Anong gagawin mo? Siyempre, i-business mo. Eto ngayon, babalik ako yung sa pagiging businessman. Sabi ulit sa'yo, kailangan mo bang aralin? Yes. Kailangan mo bang galingan? Kailangan mo bang sipagan? Kaya lang, eto ka na. 60 ka na. Sabi nga, wala ka ng lido. Alindog, di ba? 60 ka na. Ano mangyayari? Pagtungtong mo ng 60, 65, out. Ganun po talaga yung buhay. Sana. Buti pa yung job, ginagawa mong aralin. Buti pa yung job, ginagawa mong galingan. Buti pa yung job, sinisipagan mo. Pero, buti pa yung job, pina-perfect mo. Pero pag tungtong mo ng 60, sasabihin sa'yo out. Buti pa yung job, ginagawa mong mahalin. Pero pag tungtong mo ng 60, sabihin sa'yo out. Ito yung reality. Pero, pag yung business mo, yung ginagawa mo ngayon guys, minahal mo yan. Finerpect mo yan. Inaral mo. Ginalingan mo. Sinipagan mo. Sino magtatanggal sa'yo? Diba? Wala ibang magtatanggal sa'yo. Kaya kung ikaw nanginginig ka yun, mas marami kang type dapat sa business mo. Kasi free ka dito eh. Kaya lang, kalaban mo dito sa sarili mo. Kalaban mo dito sa sarili mo. Klaro po? Walang ibang gagawa kundi ikaw. Yung mga apply mo, tulong lang yan. Ngayon, kailan mo aaralin? Kailan mo gagalingan? Kailan mo sisipagan? Time and effort equals life. Tama ba? Ang nawawala sa'yo. So, kailangan time. After nito, start ulit. Kung hindi ka umataw, maghataw ka na. Start ulit. Ngayon, pag-usapan natin offline attitude. Okay? Ito yung mga kailangan positive yung
yung sarili mo. Positive ka mag-isip. Kasi pag ganito na lang, simple. Pag ikaw mismo yung hindi mo, dapat marunong ka mag-convert sa positibo. Nahihirapan ka, convert mo, bakit ka i-convert mo sa positibo? Paano ka ba sabihin? Halimbawa, nagugutom ka, o at least, nakakapag-diet ka. Positive ba yun? Di ba? Ano pa ba? Mainit ngayon, sobrang pinapawisan ka, okay lang yun, positive. At least, pinapawisan ka, lumalabas yung mga cholesterol mo sa katawan mo, di ba? Nakapag-exercise ka, di ba? So, kailangan i-convert mo. Ano man mga nangyayari sa iyo, pag marunong kang i-convert yun sa positibo, hindi ka mawawala dito. Pero kung ikaw, kung yung problema lang, reklamo ka ng reklamo, hindi ka marunong kumbaga, lagi mong pati gobyerno, sinisisi mo sa mga nangyayari. Lalo pa nangyayari ngayon, minsan, ba? So, dapat marunong tayo kung ba sa positibo sa mangyayari ngayon. Yung sinabi ko kanina, wag manood na manood. Kasi alam naman ang nangyayari na ngayon, di ba? So, pag inalam mo pa, like ka nanonood ng mga namamatay, nanonood mo ng mga nangyayari, possible ikaw mismo malulungkot ka. Possible ikaw mismo sa mga nangyayari, bababa yung emosyon mo. Apektado na lahat. 'Di ba? Baka iniisip mo rin, baka magka-virus ka na rin, 'di ba? So, kailangan positive lang. Naman alam mo naman nangyayari ngayon, so dapat i-relax mo na lang yung sarili mo. Itay mo na agad maging positibo yung sarili mo, tapos ituon mo sa business mo. Kasi ito yung time natin ngayon na online, mas maraming kailangan tayo. Kasi nga, 'di ba? May mga product tayo na hindi siya gamot, pero makakatulong siya pag palakas ng ating katawan para hindi ka dapuan ng sakit. Ano pa? Habang ginagawa mo siya, guys, ito yung mga dapat nyong gawin, ha? Ito yung minsan nakakalimutan ng iba. Dapat habang ginagawa mo siya, dapat always smile and be excited. Kasi nga, alam mo kung bakit. Sa tinami ng dami na tao sa mundo, at least alam mo kung paano ka kumita ng pera. At least alam mo kung paano ka, may chance ka pa na yumaman. May chance ka pa na magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, magka-travel sa iba't ibang bansa. Kasi nangyari na eh. Nangyari na sa amin eh. So kung nangyari sa amin, mangyayari din sa iyo. Nangyari sa mga upline, sa mga higher upline, mangyayari din sa iyo. Mangyayari din sa atin. Kulang pa yung, alam ko kulang pa yung resulta ko kasi hindi ko pa nakukuha lahat. So kung ikaw dapat maging ganun ka, maging excited ka kasi alam mo makukuha mo yung mga pangarap mo. Kasi nga nangyari nga eh. Nangyari nga sa iba, syempre sa iyo mangyayari din. Ano pa? Kaya dapat maging excited ka. Kasi sa daming pwedeng ma-invite, ikaw yung nandyan. Ikaw nanonood ka ngayon. Tandaan mo mayroong purpose. Mayroong purpose. Kung naniniwala ka sa Creator, kung naniniwala ka na lahat na nangyayari sa mundo mayroong connection kay God, or kung sino man pinapaniwalaan mo, kailangan maging be excited ka. Kasi alam mo kung saan kanya dadalhin. Yung tao na kapag invite sa iyo, yan yung naging instrumento lang para mapakita yung magandang opportunity sa iyo. Kaya dapat maging excited ka. Malinaw? Tinan mo, alam mo, example, pag-isip mo pa lang sa umaga, dapat proud ka. Unang-unang wala kang reklamo, yan o, tinan mo, yung positive nandyan agad sa iyo. Example, pag-isip mo sa umaga, positive agad. Thanks God kasi buhay ako. Ang ganda-ganda ko, ang gwapo-gwapo ko. Yan, ganun agad ang bunga.
Di ba, wag yung puro reklamo. Kasi bakit pag puro reklamo, ganito mangyayari. Pag puro kalaki, pagising mo sa umaga, yan ang itsura mo. Maraming ganyan, pagising sa umaga, reklamo na agad. Pagising sa umaga, imbis magpasalamat kasi buhay, magpasalamat kasi nakakahinga pa. Puro reklamo na agad. Kaya minsan, hindi blessing yung natatanggap nila. Puro problema din. Po yan, no? Puro problema. Totoo po yan. Isipin mo, pag-isip mo sa umaga, may sakit ka, may sakit ka, may sakit ka. Naku, problema yun. Diba? So, dapat maganda lang, diba? Kaya ang tinamang positibo, nawawala. Kaya ang tatangin mong gagawin mo, di ganito lang gawin mo. Kung may nakita ka niya ganyan, siya tatabihan mo. Kasi bakit? Yung lahat ng mga positibo niya, pwedeng masalo mo, diba? Diba? Smile! Smile, smile. Habang ginagawa yung business, kailangan masaya ka. Kailangan excited ka. Huwag kang complain ng complain, huwag kang reklamo ng reklamo. Klaro? Para yung mga blessing, papunta sa'yo. Yan. Ito yung 5 fingers of network marketing. Kailangan alam mo to. Una, prospecting. Pangalawa, inviting. Pangatlo, presenting. Pang-apat, closing. Pang-lima, follow up. So, nagsisimula ka pa lang or dapat matagal ka na, kailangan alam mo na to. Marunong ka dapat mag-prospect, prospecting, inviting, presenting, closing, follow up. Isa-isay natin. Sa una-una, dapat marunong ka mag-prospect. O kung ibang bansa ka man, after ng mga nangyayari dito ngayon, kasi hindi ka pa naman makakalabas, kasi naka-lockdown tayo. Pero after nito, maging okay na ang lahat. Time. Prospecting. Ngayon, online muna ngayon. Focus ka muna sa online. Hindi yung mas marami ka pang time ng mga hindi magiging proactive ka sa ginagawa mo. So, dapat ang ginagawa mo sa Facebook mo, kailangan business talaga, hindi kung ano-ano. Prospecting ka, lahat. Nahingilala ka. Gawin mo yung mo, kasi bakit? Marami kang dapat tulungan. Yun ang goal natin ngayon. Mas marami tayong matulungan. Mas marami tayong matulungan ng mga product. Yun ang purpose natin ngayon. Kaya walang dahilan. Prospecting, hindi ka man nakakalabas. Ito kasi yung mga training ko to doon sa Singapore, sa Hong Kong, ganito. Sa mga mall or sa labas sila, kung saan man, o kahit nasaan ka man, di ba? Sa prospecting, hindi naman no perfect invitation naman eh. Kaibigan lang muna, friend lang muna, kausap mo na, maging close kayo, prospect mo na yun. Halimbawa, kapitbahay mo, mag-anak mo, prospect mo na yan, lahat. Basta humihinga, yan. Bigyan mo ng chance. Kung ayaw, next ka. Wala naman magagawa doon. Kung ayaw mo rin next. Lang simple. Kahit ka mag-anak mo, ayaw mo next. Kung ayaw nila, di hanap ka ng gusto, di ba? Hindi lahat ayaw. Hindi lahat. Minsan kasi minsan lang tayo. Baka mamaya, nag-invite ka, wrong timing ka, minsan ganun. So, kailangan hintayin mo, di ba? Prospect ka, sulat mo lagi. Sa nag-online ka, prospect ka, dami. Alam mo po, napakaswerte ngayon. Kasi alam mo ba dati, nagpo-prospect ako guys. Alas 4 na madaling araw, gising na ako yan. Yes po. Ang ginagawa ko, pumunta ako dun sa mga, kung saan matatao. Naalala ko pa, dun sa Laguna ko dati, Technopark. Company yon. So, inaabangan ko talagang mga tao na mga pauwi ng bahay. So, yun ang mga kinakausap ko. Tao sa tao talaga. Minsan sa isang araw, pinaka-limitado ko na kinakausap mga 15, mga ganyan. Pero sa online po, isang oras, kaya mong kausapin yung 15 katao. Ganun po kalupit ang online.
Kaya kung sasabihin walang prospect, dami pong makakausap. Halos po ngayon gumagamit po ng Facebook. Buong mundo po. Imposible po. Yung business po natin hindi po pipitsugin. Halos buong country. Halos may mga country na binubuksan tayo. So, lalo pa ngayon online, di ba? Kailangan tayo ng tao. So, dapat naman prospect. Kaya hindi pwedeng dadahilan mo tong virus kaya hindi ka nakaka-prospect. Di ba? So, dapat ano pa? Pangalawa, gawa ka ng prospect list, ilista mo dyan lahat yung sino man na kilala mo sa prospect, diba? 2 tao lang naman yan eh. Yung mga taong may positibo, yung mga gustong magbago rin ng buhay, gusto rin sawa na rin ng kahirapan. Hanapin mo lang sila kasi halimbawa nakahanap pa ng isa, left and right lang naman tayo, diba? Yung dalawa, mahanapin na ng dalawa, ilan na kayo, diba? Mas magtutulungan kayo. The more na lumalaki yung grupo mo, mas magana yung pagiging network. Kaya hanapin mo lang yung 2 tao na positibo. Klaro? Ganun lang kasimple. Sa kabila, ilista mo lang dito yung mga tao na minsan hayaan mo lang sila, yung mga tao negatibo yan sa buhay. Hayaan mo sila. Kasi pag oras nagkaroon ka ng resulta, karoon ka ng sakyan, karoon ka ng bahay, sigurado yan magiging positibo rin sila. Ano pa? Alangan aram mo to, presenting. Inviting, presenting, di ba? Tsaka closing. Kasi pag-present ka na, kailangan marunong ka mag-closing. Kasi pangit naman na hindi ka marunong nag-prospect ka tapos hindi ka pa marunong mag-present, di ba? So kailangan marunong ka na mag-present. At pag i-present mo lang yung business natin. Huwag kang kakabahan. Hindi ka naman papatayin, di ba? May mga taong gusto, may mga taong ayaw, di ba? I-ano mo lang yung business mo. Present mo lang. Kung ayaw, next. Ganun lang kasimple. Kung ayaw, next. Kung gusto, yes. Pagtulungan natin. Pag hindi, hayaan mo siya, mamatay siya. Huwag mo sabihin na mamatay siya doon. Hayaan mo lang siya. Kasi yun, pakita mo lang. Tapos sa closing, ano mo lang, bakit na kailangan gawin to? Kasi nga, di ba, sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Lamang yung may ibang income. Lalo sa panahon ngayon, lalo na sa nangyayari ngayon, di ba? Nangyari na sa atin to, di ba? Sabihin mo. Iba pag mayroon kang another source of income. Diba? Ano na kasi, pag naintindihan ng tao, bakit nila kailangan gawin to, bakit nila kailangan maging healthy, bakit nila kailangan na magkaroon ng another income, ipaliwanag mo lang. Pag oras na yung puso to puso, or sincere ka sa kausap mo, mag-join po yan. Klaro? Huwag mo na patagalin. Pag wala ka na presentan, closing mo na agad. Tanungin mo na kung kailan sasali. Pad mo na sa mentor mo. Kasi bakit? Mahalaga na ma-close mo siya. Mahalaga ma-close mo siya. Para marami rin siya matulungan. Para kumita rin siya, di ba? O parehas kayong kumikita, di ba? Bongga yun, di ba? Ganun lang. Ano pa? Presenting yan, mga ayan. Kahit saan lugar ka, sa offline kasi ito eh. Ngayon kasi online lang muna tayo. Di ba? Ganun lang kasimple. Marunong ka lang mag-present, di ba? Online lang, sa bahay ka lang, kikita ka na naman kayong pera, di ba? Ngayon, mga boring daw ngayon ng tao. Hindi boring sa atin, hindi boring. Wag kang boring ka kung wala kang ginagawa, guys. Huwag mo dahilan na nararatel ka. Hindi kasi meron tayong business eh. Meron kang account eh. Meron kang kailangan mo lang gawin, magsipag ka ngayon. Malinaw? Sabi ni mentor, huwag muna magtanim ng mangga ngayon. Magtanim ka muna ngayon ng munggo para mabilis kang aani. Malinaw? Ganun lang kasimple. Kaya pa nag-presenting ka, i-closing mo na yan. Sasali ka ba o hindi? Pag hindi, next. Sali, yes. Tulungan tayo. Di ba? Pakilala mo na sa apply mo, sa mentor mo. Ganun na simple. Ano pa? Follow up. Dapat marunong ka mag-follow up, guys, ha? Pasahan mo ng ng mga success story. Pasahan mo ng mga tawagan mo lagi. Ay, sayang na yan eh. Na-closing mo na. Or magpipay na sa'yo.
Pag hindi, minsan kasi, pag kulang sa follow up, hindi rin sila nagsasali kasi hindi pa nga ako sumasali, tapos nawalan ka na ng amor sa akin or hindi mo na sila kayo nakausap, magiging useless yung presenting mo. So dapat marunong ka mag-follow up. Naalala ko dati na may nakalimutan ako na tao, tapos naalala ko bigla, ay oo nga pala, bigla akong pinalo up. Sakto, may pera. Ayun, nagpadala agad. Pero kung hindi ko siya na-follow up, wala siguro. So, ganun kaalaga yung follow up. Pag follow up, minsan, pasahan mo lang ng mga training. Huwag yung follow up na magpapadala ka ba lagi, or kailan ka magpapadala. Hindi, dapat kumustahin mo. Kumusta ka na ba, part? Ano ba nangyari sa'yo, di ba? Follow up na yun, tawagan mo kasi malaman nila yung sincere ka niya sa kinakausap. Magkausap kayo, hindi kayo iwanan yan. Totoo. Sasali yan sa'yo kahit na walang idea yan or ano yan, basta sincere ka sa kausap mo. Nakakausap mo siya or palagay sa sa'yo, sasali yan sa'yo. So dapat may listahan ka, ipapala mo kung sino yung mga dapat nakausap mo or yung mga positibo. Yung mga negatibo, di tawagan mo rin. Baka may makapag-refer sila ng mga taong positibo, mga taong gusto rin kumita ng pera katulad natin. Malinaw? Ano pa? Leadership skills. Napakalaga nito, di ba? So kailangan dapat meron kang leadership skills. Kasi nga sa mga bago na iintindihan namin, pero pa ikaw matagal na, kailangan medyo mataas na yung leadership skills mo. Unang-una, dapat marunong ka na, ability. Dapat tumataas yung wala kang alam. Dapat dapat marunong ka na, di ba? Ilang buwan, 3 buwan, 1 year, marunong ka mag-OPP, marunong ka na mag-training din. May mga chatroom ka na. Dapat may leadership yung sarili mo, alam mo, dapat iba na rin minsan na mo. Ako dati hindi ako nagsuot ng mga ganito. Pero tingnan mo, di ba? Kahit kalbo, di ba? Kahit kalbo, nagiging gwapo dahil sa ganito, di ba? So, dapat iba ka ng tingin sa'yo ng mga tao. Iba ng tingin sa'yo ng mga leaders mo. Kailangan medyo ayos-ayos din pag may time. Kasama yun sa leadership. Sa UAE po, good news po, tinuturo po sa atin yan. Yung sa mga elite, yan, pag-elite kasi malupit yun. Yung mga professor tayo dyan, pwede ka po kayo mag-enroll, tinuturo po doon yung leadership. Ayan. Klaro po, kailangan mataas, kaya dapat matutunan mo to kasi kahawa ka po ng malaking tao dito. Dapat marunong ka na rin mga halimbawa, meron ka ng leadership, meron ka ng mga tao, kailangan meeting ka na rin in trainings, di ba? Kasi nga, lalaking group mo ako, nag-start lang po ako sa isa. Na-invite lang po ako ng upline ko. Sa meeting, kailangan, damon na dumalaki na yung grupo mo, kailangan meron kang meeting na rin sa groups. Kaya nakatapos lang namin mag-meeting kanina. So, may meeting kami ng UAI. So, kailangan ibabanding mo rin minsan yung grupo mo pag halimbawa may pagkakataon. Pero ngayon, sa online lang muna tayo. Kasi nakausap mo kung ano yung mga goal nila, ano yung mga pangarap nila, kumusta na sila, baka mamaya puro na kasamahan nila negatibo. So, kailangan maintindihan nila kung ano dapat nilang gawin. O ano dapat nila yung mga step by step, di ba? So, kailangan leadership, kailangan nag-training ka rin. The more na lumalaki ang grupo mo, kailangan nag-training ka rin. Ano pa? Ayan, mentoring, kailangan ikaw apply, dapat nag-mentoring ka na sa grupo mo, nare-recognize mo yung grupo mo, may pains or wala. Mahalaga, dapat namomonitor nyo yung grupo nyo. So, kung ikaw, bisa ka palang taon lang, biting pool ka, dapat i-mentoring mo na yan. Ano ba yung mga plano nyo, ano yung mga goal setting nyo. Ganun lang kasimple. Ano pa? So, dapat talaga sa business natin, kailangan nakikipag-cooperate ka. Pangit guys na sumali ka dito, hindi ka makikipag-cooperate. Hindi ka kikita talaga, sa totoo lang. So, gusto mong yumaman, dapat makipag-cooperate ka. Sumunod ka sa mga pinapagawa sa iyo. Pag hindi, wala namang problema. Pero hindi naman sa oras-oras lagi ka nagreklamo, lagi kang hindi ka nakipag-cooperate kasi gusto mong kumita eh. Mas magaan kasi guys na pag ikaw na makikipag-cooperate din yung mga tao na nasa baba mo. Pag ikaw na
magkaroon ka ng maraming tao. Kailangan ikaw nangunahan sa mga training, ikaw nangunahan sa mga mentoring, ikaw nangunahan dun sa mga kasamahan mo. Hindi na ikaw dapat yung mga pukbuking ka pa. Ano pa? Ayan, training, hindi sa BMS, yan, leadership training, ganun. Dapat hindi ka na doon. Ahead of time, pag may mga downline kayo, yan, dapat monitor nyo sila. Alamin nyo yung mga schedule ng mga upline nyo. Ayan, di ba? OPP, NDO, BMS, leadership. Yan, dito yung sa offline. Yan. Pero tayo, meron na tayong online ngayon. Nag-BMS tayo. Tapos ngayong buwan ulit, mag-BMS ulit po tayo sa fan page po ng Ultimate Eagle International. Ano pa? Location. Dapat communicate mo yung downline mo. Kung ikaw naman, bago ka pa lang, kinukumusta ka ng upline mo, sigot mo lang, copy, power, grabe, malupit ang upline. Hindi yung puro problema ng problema, lagi dinadaing mo sa upline mo. Kaya nga dapat, update ko sa kanina, be positive. Ano pa? Ayan. Ano pa? Ito yung mga nangyayari. Gusto mong yumaman pero wala kang commitment. Diba? So, dapat sa business natin, meron tayong commitment, ha? Hindi pwede gusto mo kumita, wala kang commitment, di ba? Ano pa? Kailangan meron ka sa training, sa business, kaya apply sa mentor mo, di ba? Dapat meron kang commitment. Huwag ka mag-expect na ikita ka ng malaking pera kung wala kang commitment sa mga bagay-bagay. So, dapat meron kang commitment. Lalo na sa sarili mong business. Kasi gusto mong kumita ng pera. Ano pa? Ito talaga. Tandaan mo yung rejection, normal yan. Kasi bakit? Hindi lahat ng pinara mong jeep, alam ko pinasakay ka. Ibig sabihin, na-reject ka. Hindi lahat ng in-apply mo ng trabaho, natanggap ka. Ibig sabihin, na reject ka. Ano pa? Hindi lahat ng gusto mo ng bata ka. Kahit ngayon, kung hindi mo nakuha, ibig sabihin, nare-reject ka pa rin. Ano pa? Hindi lahat ng crush mo pinansin ka, di ba? Ganun lang. Ibig sabihin, rejection is normal. Huwag kang imo-imo, kang iyak-iyakin, di ba? Tandaan mo, rejection normal lang yan. Di ba? Ito mas masakit. Discouragement. Misa, mag-discourage sa'yo dito ka mag-anak mo, pamilya mo, di ba? Kaibigan mo, ganun. Ganun din po ako dati. Misa, pagtatawanan din po ako ng mga kaibigan ko. Kamag-alala kasi bakit sila yun eh. Pinagtawa ng kamag-anak, maya mo sila, hindi nila alam kung anong ginagawa mo, hindi nila alam pinaglalaban mo. Basta tandaan mo, tuloy mo lang yung pangarap mo. Kasi walang ibang kukuha ng pangarap mo kung ikaw. Kung kaya nilang ibigay, di makinig ka sa kanila. Pero pag hindi, huwag ka makinig sa kanila. May patunayan ka, maging challenge yan sa'yo. Maging ano yan sa'yo, kumbaga, motivation mo yan. Kung dinidiscourage ka na kung sino man yan. Pero pag nakinig ka sa kanila, nako, sabihin niya, sino, di ba? Sabihin ko, tama ko sa iyo, di ba? Pero pag may pinatunayan ka, gawin mo yung best mo, gawin mo yung part mo dito. Dinidiscourage sa iyo, hayaan mo sila. Sigurado, pag nakuha mo yung success mo, negative man sila, darating natin maging positibo yan. Kasi resulta na yung nagpapakita. Ganyan ang nangyayari sa amin mga before. Okay, kailangan dito maging Superman. Superman-head ka, di ba? Saan? At Batman ka, baton manhead ka, di ba? Sa mga batot manhead, sa mga discouragement, rejection, di ba? Kasi pag hindi ka matibay dito, kung hindi ka Superman-head ka dito, mawawala ka dito. Klaro po, guys? So, kailangan maging Superman at batot manhead ka dito. Ano pa? Ito, kailangan tingin mo lang sa kanila mga tae. Sila yung mga taong iiwasan mo. Huwag mo nang dudututin, huwag mo nang pag mga tao na mga negative, na mga tao wala kang mapapala na maganda or maghihina ka diyan sa mga sasabihin, iwasan mo na sila. Huwag mo na silang papakinggan. Ganito ka na lang. Huwag mo nang aamuyin. Kasi nga hindi sila makakatulong. Pag sumama ka sa mga tao na negative, magugulat ka, magiging negatibo ka rin.
Pag sumaba ka sa mga walang pangarap, magugulat ka, wala ka na rin pangarap. Kaya pipiliin mo yung mga taong sasamahan mo. Simple lang. Kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, magulang mo. Tingin mo, hindi sila makapagpabago ng buhay mo? Alam mo, magbabago dito yung buhay mo? Hayaan mo muna sila. Kung hindi nila alam kung anong ginagawa mo, guys. Pag oras na yumaman ka, kumita ka, nagkaroon ka na sa bahay, nagkaroon ka ng sasakyan, lahat sila magiging positibo. Iwasan mo muna. Ganito ka muna. Tin mo muna sa tae. Hindi mo naman sila iwasan na ano eh. Hayaan mo lang muna sila. Ang mahalaga makapokus ka sa business mo. Para pag yumaman ka, maging positibo sila. Klaro? Pero nakakwento niyan eh, meron dalawang palaka eh. Magkaibigan at naging magkasintahan. Yung magkasintahan na to, nahulog sa balo na malalim. Yung balo na malalim na yan, dahil dalawa lang sila, tumagal, nagkaroon sila ng maraming anak. Di ba? Tapos yung maraming anak, mayroon lumabas na isang patpating palaka. Nasabi ng isang patpaling palaka, gusto kong makarating doon sa taas kasi alam kong maganda talaga na may mga damo-damo para maganda sa labas. So, ang ginagawa ng patpating palaka, talon ng talon. Talon ng talon siya. Ngayon, lumabas yung lolo niya. Sabi niya, Apo, walang mangyayari sa'yo dyan. Itigil mo na yung ginagawa mo. Ito naman si Apo, si patpating palaka, wala siyang pakalam. Talon siya rin ng talon. Talon ng talon, tumitibay yung joint niya dito, tumitibay yung legs niya. Yan. Lumabas si matandang ermitanyo. Sabi niya, ano ba ang ginagawa mo? Iho, wala pang nakakalabas dito sa butas na to. Dito na tayo mamamatay. Mahihirapan ka lang. Itigil mo na yung ginagawa mo. Ito si Apo, ito si patpating palaka, tarong pa rin siya ng talon. Hanggat lumabas si maskulado. Sabi niya, ako nga. Hindi ko magawa, ikaw pa kaya. Patpatin ka eh. Wala lang. Wala lang sa kanya. Wala lang sa kanya. Talon pa rin siyang tayo. Yung pinakanghari na. Walang mangyayari sa atin dito. Itigil mo na yung ginagawa mo. Ngayon, wala siyang pakalam. Talon pa rin siya ng talon. Kakatalon niya, nakalabas siya. At nagpalapakan. Tapos yung pagpalakang umalis na. Nang walang pakaalam sa mga kasamahan niya. Anong lesson? Walang lesson yun. Day joke. Balik tayo dito. Ito si Palaka, nahuli to. Si Palaka pala, meron diferensya. Ito pala si Palaka, isang bingi na palaka. Ang akala siguro niya, dito, sinasabi ng mga tao na paligid sa kanya, akala, pinupo siya. Yung pala, dinidiscourage siya. So, ano moralism? Maging bingi-bingihan ka lang sa mga tao na nag-reject sa'yo, discouragement sa'yo, sa mga taong tinatawanan ka, hayaan mo lang sila. Darating ang time, pag nakuha mo yung mga pangarap mo, lahat sila magiging positibo. Basta ituloy mo lang yung mga gusto mong marating sa buhay mo, parang si Palaka, gusto yung makarating doon. Malinaw. Next na tayo para mabilis tayo. Okay, kailangan focus ka lang. Malinaw. Isang tabi muna mga bagay na nakakadang papunta sa mga pangarap mo. Ano ba yan guys? Yung mga sa YouTube. Sa YouTube, sa Facebook, pag hindi makakatulong, iwasan nyo po yan. Mas marami kang time para gawin yung business mo. Mas marami kang time para asikasuhin kung paano ka kumita ng mabilis sa business mo. Kaya focus ka, wag kang hindi ready sa business mo, ganun. Mga games, yan, hindi makakatulong game sa'yo, focus ka muna sa business mo. Mga barkadahan, hindi mo makakatulong, focus ka muna sa business mo. Ano pa? O dreams, focus kayo sa pangarap nyo guys.
Focus kayo sa pangarap. Malinaw po ba yon? Okay. Text okay. Dreams. Focus ka dito. Mangarap ka sa magulang mo, kapatid mo, anak mo. Mangarap ka kasi bakit? Walang ibang magbe-benefits nito na ginagawa mo ngayon. Huwag yung titignan nyo yung present nyo ngayon. Tignan nyo yung future nyo. Huwag yung nahirapan ka, nare-reject ka, tignan nyo yung pwede mangyari sa iyo. Klaro po? Ano pa? Ayan. Tapos na ako. Ang resulta mo ay nakadepende sa hataw at gigil mo. Kaya gawin mo lang yung part mo ngayon. Gawin mo lang yung best mo ngayon. Sigurado guys, wala kang choice. Kung ano nangyari sa amin, kung ano nangyari dun sa mga taong kumita, nagkaroon ng resulta sa in global, mangyayari din po sa inyo. So I hope marami kayong natutunan sa topic ko ngayon at pasa nyo sa ipapublic ko to para at least maraming makapanood. So yun lamang guys, salamat po sa panunood nyo.